Good morning po, Sir Neb. Ako nga pala si Jeff. Gusto ko po sanang ibahagi ang kwentong kababalaghan na naranasan namin ng kapatid ko, or kakambal ko actually. Kasama yung mga kaibigan namin, ilang taon na ang nakakaraan. May katagalan na rin ito dahil ngayon ay pare-pareho na kaming may mga pamilya. Noong nangyari ito ay halos mga kasisimula pa lang namin sa aming mga trabaho. First time din noon na makabili ako ng kotse. Second hand nga lang, at least ay sarili kong pera. Bago ko mabili yung Ford Everest na yon, ay 5 taon na siya sa first owner niya. Hindi pa naman ganoon katagal at hindi sirain kaya naiyabang ko sa mga kaibigan namin. Kako ay mamasyal kami sa Kamsur at ako ang magdadrive. Siyempre ay magpapalitan kami kasi hindi ko naman kakayanin na magmaneho ng 9 hours non-stop. Depende sa traffic kasi weekend yun. Ilan ang niyaya ko noon pero ang nag-yes lang ay yung twin sister ko na si Jeline at yung dalawa naming kaibigan na sina Ara at Carmi. May mga plano na raw kasi yung iba o kaya naman ay walang libreng oras dahil nga weekend at family day raw nila. Hinayaan na lang namin at kaming 4 na lang ang lumarga. Medyo disappointed nga ako kasi puro babae yung kasama ko. Syempre aartihan lang ako ng mga yun. Kilalang kilala ko kasi yung karakas ng mga makakasama ko. Long story short, natuloy na nga yung road trip to Kamsur. Wala kaming reservation sa kung saan. Basta may dala lang kaming pera at bahala na kung saan kami tutuloy. Along the way ay may nakita kaming nagtitinda ng mga prutas. Dalagita siya na naglalako. Nakakaawa yung itsura kasi parang pinagsakluban ng langit at lupa. Tapos yung mga paninda pa niya ay parang pinagpilian na dahil kukunti na at sa totoo lang ay hindi na maganda yung itsura. Ayoko sanang bumili kaso itong kakambal ko naman naawa. Sinigundahan pa nina Ara at Carmi. Sabi nila bumili na kami para makatulong daw. Nakakaawa naman kasi yung dalagita dahil baka mapagtripan lang sa kalsada. Nag-iisa pa naman. Nakalampas na ako niyan, Sir Neb. Pero talagang pinahinto nila ako. Sabay kinawayan yung tindera. Na syempre pa ay tuwang-tuwa kasi potential customer nga naman. Nakalagay sa tray yung mga prutas at may isang basket pa siya. Kung tama yung pagkakaalala ko ay mga mansanas, saging at orange yung mga prutas niya. Yung ibang mga mansanas ay pasapasa na. Yung saging may itim-itim na rin. Yung mga orange lang naman ang mukhang okay. Kaya yun na lang yung binili nila Jeline. Sabi nung bata ay marami raw siyang tindang prutas. Kaya lang ay may mga nakabili na. Kaya yun na lang ang natira. Bumili nga sina Jeline at pagkatapos ay umalis na rin kami. Nung i-check nila yung oranges ay hindi na rin maganda. Yung bandang ilalim noon ay malambot na yung pinakagitna. Kaya hindi na namin kinain. Tinapon na lang nila sa bintana ng sasakyan. Isa-isa nilang binabato na tipong pinaglalaroan na. Nagkasisihan pa kami. Sayang daw yung pera. Pero kesyo at least nakatulong daw kami. Habang umaandar ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Para akong masusuka. Kaya hininto ko muna sa gilid yung sasakyan para sumagap ng fresh air. Sabi kasi ni Carmi ay parang sumama rin yung pakiramdam niya. Si Ara ang nag-drive pero hindi nagtagal at dumaraing na rin siya na nahihilo. Kaya humanap kami ng makakainan dahil naisip ko na baka gutom lang kami. Si Jeline ay namumutla na rin at nahihilo pero hindi na lang nagsasalita. Pinilit ko na lang na makapag-drive kahit na nahihilo pa rin ako dahil nakapagpahinga naman ako kahit papano nung magpalit kami ni Ara. Nakakatawa nga kasi yung tatlo na gustong-gustong bumili ng prutas doon sa dalagita ay nagsisisihan na. Baka raw budol-budol yung dalagita at yung mga tindang prutas ay may halong pampatulog. Tapos may susunod daw sa amin na aabangan kaming matulog tapos tsaka kami pagnanakawan. Habang nagtatalo-talo sila kung sino ba yung pasimuno ng pagbili ng prutas na hinihinala nilang may pampatulog na nasinghot namin, ay busy naman ako sa paghahanap ng resto. Hindi lang ako nagsasalita noon pero ang nasa isip ko naman
baka nausog kami nung dalagita na napilhan namin ng prutas. Wala pa naman kaming pangontra sa ganoon. Napagkasunduan na lang naming apat na after naming maghanap ng makakainan ay hotel o ospital na mismo ang hanapin namin. Nakakita naman kami ng maayos na restaurant. Marami kaming nadaanan na eatery pero ayaw na namin sumugal sa ganoong kainan. Hindi naman sa ginajudge namin yung pagkain o service sa maliliit na kainan. Kaya lang, ang naiisip namin noon ay kung budol-budol nga yung dalagitang tindera at may sumusunod na sa amin na kasabwat niya, ay napakadaling pumasok sa karinderya kumpara sa restaurant. So kahit papano ay mas safe kami. Nagpahinga muna ulit kami pagka-park ng sasakyan. Hindi muna agad kami pumasok at instead ay huminga muna ng konti sa labas. Pumasok lang kami noong napansin namin na may mga tao na patingin-tingin sa amin sa labas. Nagpanik kami ng bahagya dahil naisip namin na yun na yung mga kasabwat noong dalagita. Kumain na lang muna kami at binagalan talaga namin yung pagkain. Bawat pumapasok ay tinitignan namin kung kahina-hinala ba. Tuloy ay kami ang nagmukhang kahina-hinala. Tinigilan din agad namin yung pagiging praning kasi pinagtitinginan na kami ng mga kapwa namin customer. Tinuon na lang namin yung atensyon sa pagkain at pakikiramdam kung okay na ba kami o nahihilo pa. Sa tagal yata ng pinagstay namin doon sa restaurant, siguro dahil nakakain na rin ay nawala yung hilo namin. Tinanong ko yung tatlong babae kung sure ba na okay na sila dahil lalarga na uli kami para hindi naman kami gabihin sa biyahe. Okay naman daw, maayos na yung mga pakiramdam. Nagbibiroan na nga uli sila Jilin at ang sabi ay mga gutom lang daw pala kami. Pero napagbintangan pa namin na budol-budol gang yung tindera. Sir Neb, hindi ko alam kung naingayan sa amin yung ibang customer. Pero bigla na lang kaming sinaway ni Ara. Sabi niya ay huwag daw kaming masyadong maingay dahil ang sama ng tingin sa amin ng ibang customer. Paggalangan ng paningin ko ay may ilang customer na nanlilisik yung mga mata habang pinapanood kami. Bumalik na naman yung pag-iisip namin tungkol sa budol-budol. Pero naalis ka agad yon nung makita namin na pati ilang server ay nanlilisik ang mga mata sa amin. Anong problema? Hindi namin alam. Pero sa grupo lang namin nakatingin yung ibang customer at server. Yung iba ay parang walang pakialam sa amin. Sabi ni Jilin ay umalis na lang kami. Tinawag na niya agad yung isang server na hindi nanlilisik yung mga mata sa amin at nagbayad na. Bago kami lumabas ay hindi nakatiis si Jilin. Nagtanong siya sa server kung may nagawa ba kaming mali dahil ang sama ng tingin sa amin ng mga tao. Luminga-linga yung server at ngumiti. Wala naman daw tumitingin sa amin ng masama. Para lang hindi na humaba pa yung pagtigil namin doon ay niyaya ko na si Jilin. Tumayo na kami para lumabas. At habang papalabas kami ay hindi na lang basta masama ang tingin sa amin ng mga tao. Bumubulong-bulong na sila habang sinusundan kami ng tingin. Naririnig namin ang sinasabi nila. Ilan doon sa mga naaalala ko ay mga tampalasan. May nagsabi pa na wala raw kaming modo. Alam naman namin na kami ang pinatutungkulan ng mga yon dahil nagsasalita lang sila kapag paparaan kami sa pwesto nila. Napikon na ako at maghahamon na talaga ako ng sapakan noon. Pero sina Jilin ay tulak lang ng tulak sa akin. Umalis na lang daw kami. Naririnig ko yung takot sa boses nila. Ang totoo ay natatakot din naman ako. Lalo pa at ako lang yung lalaki sa amin. Tapos 3 babae pa yung kasama ko. Luging-lugi kami kung magkakagulo. Paglabas namin sa mismong resto, masama rin ang tingin sa amin ng mga tao sa lansangan. Tipong mapapahinto pa sila sa paglalakad para lang titigan kami ng masama. Sabi ni Ara ay hindi na niya gusto ang nangyayari. Feeling daw niya ay hindi na budol-budol ang dapat naming problemahin. Kakaiba na raw ang kinikilos ng mga tao sa paligid namin.
parang hindi na raw mga tao. Nagmamadali na kaming pumunta sa sasakyan at pinaharurot yun palayo sa resto. Sir Neb, doon ko na-realize na hindi nga pantao ang tingin na pinupukol sa amin sa resto. Para silang mga gutom at galit na hayop na naghihintay lang ng tiyempo para makaatake. Siguro mga nasa 5 minutes bago may nakapagsalita sa amin noong nasa kalsada na uli kami. Sabi ni Carmi, ano raw nangyayari? Para daw kaming nasa wow mali. Posible nga na ganoon ang nangyayari sa amin dahil wala talaga kaming maisip na matinong dahilan ng pagtitig sa amin ng masama ng mga tao. Sabi naman ni Jeline ay dapat hindi kami hinayaang makaalis kung na-wow mali nga kami. Kasi lalapitan pa nila kami at sisigawan nga ng wow mali. Nagtatalo-talo na naman kami sa sasakyan at kung ano-ano ng espekulasyon ang nabuo namin. Pero wala naman kaming mapagkasunduan na probable cause talaga. Nakakarindi na yung mga babae kasi pabalik-balik lang sila roon sa dalagita na nagbebenta ng prutas. Pinupush pa rin nila na doon nagsimula ang nangyayari sa amin. Nakakairita na kasi nag-iisip din naman ako ng logical reason. Ayokong pumayag na may hiwagang nangyayari sa amin. Kaso paano ako makakapag-isip ng matino kung ngawa sila ng ngawa? That point sising-sisi na ako na pinush ko pa yung weekend trip kahit na puro babae ang kasama ko. Namalayan ko na lang na nagkakasakitan na pala sina Ara at Carmi at inaawat sila ni Jeline. Pinreno ko bigla yung sasakyan at napangudgod yung tatlo. Galit na galit sila pero nung sumigaw ako na manahimik sila ay nagsitigil naman sila. Nung matahimik kami ay doon ako nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ng paligid. Kinabahan agad ako kasi yung paningin ko sa lugar na kinaroroonan namin ay katulad nung sa Baguio. Para kaming nasa Baguio dahil medyo foggy na yung lugar. Lumabas ako ng sasakyan at tinignan yung paligid. Hindi pa naman ako pamilyar sa kalsadang papunta sa Camarines Sur. Pero ang kinaroroonan namin ay may kadawagan na at parang hindi na parte ng Quezon Province kung saan alam kong naroon kami. Noong huli naming check ay nasa Lucena pa lang kami. Pero yung lugar talaga parang Baguio. Parang Benguet to be exact. Dahil may nakita pa talaga kaming rice terraces. Lumabas din si Jeline at parang gets na niya na nawawala kami. Hanggang sa lumabas na rin sina Carmi at Ara. Nagtatanong na sila kung nasaan na kami. Nagsisimula na namang mataranta yung mga kasama ko. Kaya natataranta na rin ako. Hindi talaga nakakatulong na nag-iingay sila. Biglang kumulog at bumuhos yung napakalakas na ulan. Takbuhan kami sa sasakyan para makasilong. Nakiusap na ako kina Carmi na manahimik kasi nag-iiyakan na sila. Sabi ko walang mangyayari kung ngangawa sila ng ngangawa kaysa sa mag-isip ng paraan. At parang magic, Sir Neb, may nakita kaming mga tao na paparating. Naglalakad lang sila at mga walang dalang payong. Naisip namin na magtanong sa kanila kung nasaan na kami. Kaso sobrang lakas talaga ng ulan na zero visibility talaga. Hugis na lang nung mga paparating na tao ang nakikita namin. Noong ibababa ko sana yung salamin ng bintana para sana magtanong, biglang tumigil sa paglalakad yung mga tao. Hindi namin sigurado kung anong ginagawa nila. Pero nagulat na lang kami nung bigla ay nasa paligid na sila ng sasakyan. Halos nakadikit na sila sa sasakyan pero hindi sa paraan na sumisilong sila, kundi parang gusto nilang sumilip. Nakaharap kasi sila sa sasakyan pero nakatayo lang talaga. Natahimik din sa wakas yung mga kasama ko. Pare-pareho kaming nakatingin sa mga figura sa labas na lalong nagiging malabo dahil sa lakas ng ulan. At habang lumalabo sila sa paningin namin, lalo silang hindi nagmumukhang tao. Lalo rin akong kinakabahan. Bakit sila nakapaligid lang sa sasakyan?
Sabi ni Ara ay magtanong daw ako dun sa mga taong nasa labas. Kaso kinakabahan nga ako. Pero naisip ko na walang mangyayari sa kaba ko. Kaya unti-unti kong binaba yung salamin. At ayan na naman sila. Sabay-sabay na umatras yung mga tao. Biglaan, parang mga sundalo na humakbang ng isa pa atras. Natigilan ako. Maya-maya ay gumalaw silang muli at inikutan yung sasakyan. Dahan-dahan, sabay-sabay na humakbang. Napamura na ako. Sabi ko, hindi na wow mali ito. Ini-start ko na yung sasakyan at pinaharurot. Wala naman akong nabunggo dahil nung nagrevolusyon ng makina ay nagsiatrasan uli yung mga tao. O kung tao ba talaga sila. Hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil wala rin akong makita. Pero syempre dahil nga wala akong makita, ay napilitan din akong pahintuin yung sasakyan. Nakalayo lang siguro kami ng ilang metro. Eto na naman sina Carmi sa iyak. Nagpanik din kasi sila nung bigla kong paandarin yung sasakyan. Pinahihinto nila ako dahil nga wala akong makita. Sobrang lakas ng ulan at parang walang plano na tumila. Nakapatay na yung aircon dahil sobrang nilalamig kami. Para na nga kaming nasa Baguio. Halos mapaiyak na lang din ako sa pakikiusap kina Jeline na huwag silang mag-iyakan at sa halip ay umisip ng paraan para makaalis kami. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi kami gumagamit ng cellphones para magpasaklolo, ito kasi yung time na call and text pa lang ang nagagawa ng mga cellphone. Yung mga internet sa cellphone hindi pa ganoon kauso. At noong mga panahon din na yon, konting ulan lang ay wala ng signal. Basically ay walang silbi ang mga cellphone namin noon. Kaya lalong nakaka-frustrate. Sabi ko na lang maghintay-hintay muna kami na tumila yung ulan. Baka naliligaw lang kami. Magdasal na lang kami kako na kung ano man ang nangyayari sa amin ay matapos na. Nagsuggest bigla si Ara na baliktarin yung mga suot naming damit dahil baka namamaligno kami. Wala nang hiya-hiya noon. Naghubad talaga kaming lahat hanggang sa underwear at binaliktad ang mga damit namin. Sa sobrang desperado namin ay wala kaming pakialam kung ano ang nakaladlad. Hindi ko nga maalala na nakita ko silang nakahubad. Basta ang alam ko ay natawa na lang din kami nang makita ang mga itsura namin na inside out ang mga suot. Pati pantalon ay baliktad at nasa likod ang zipper. Kahit papano ay gumaan-gaan ang atmosphere dahil natawa kami. Pero maya-maya ay nagseryoso rin dahil may natatanawan uli kami na paparating mula sa likod. Kabado na naman ako dahil sa isip ko ay baka yung mga taong umaaligid sa amin ang paparating. Sinundan pa rin kami. Kaso baka naman normal na tao na nga yung mga papalapit at baka matulungan na kami. Ang naisip ko ay salubungin yung mga tao para malaman ko agad kung ano ang gagawin namin. Ini-start ko yung sasakyan para ready kami kung ano man ang mangyari. Nagloko naman yung sasakyan. Nagmumuglang pero ayaw mag-start. Malapit na yung mga tao at iba yung lakas ng heartbeat ko. Natataranta na naman sina Carmi. Pinasa ko kay Jeline ang pag-start ng makina at bumaba na ako ng sasakyan para salubungin yung mga tao. Nagsigawan na sina Carmi dahil ilang metro na lang yung mga tao. Noong mga 5 metro na lang ang layo nila ay nagsisigaw na ako at nagmamadaling bumalik sa sasakyan. Ayaw pa rin mag-start kaya ako na uli yung naupo sa driver seat. Ayaw talaga mag-start. Palapit na ng palapit yung mga tao. Nagsisigawan sina Jeline. Ano raw ba ang problema? Sino raw ba yung mga paparating? Bakit daw ako nataranta? Pinababa ko na sila at sabi ko ay tumakbo na kami. Nasa likuran na ng sasakyan yung mga tao. Sa driver side na dumaan sina Ara at Carmi kahit nasa likod sila ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano sila agad nakatalon. Basta halos maunahan pa nila ako sa pagtakbo dahil binalikan ko pa yung mga pinto ng sasakyan at sinarado. Noong malapit na uli sa akin yung mga tao,
ay nakita ko na naman sila ng malinaw. Hindi talaga sila mga tao. Hindi ko maunawaan yung mukha nila dahil na rin sa ulan, pero hindi talaga pang tao yung itsura nila. Bukod doon ay hindi rin sumasayad sa lupa ang mga paa nila. Wala nga silang mga paa dahil lumulutang lang sila. Nagsisigaw na rin ako nung tumakbo ako pahabol kina Jeline. Hindi namin alam kung gaano kalayo yung tinakbo namin dahil pagod na pagod kami. Ang hirap tumakbo sa malakas na ulan. Pero kahit gaano ang tinakbo namin ay nasa likuran lang namin yung mga humahabol sa amin. Wala na kaming kibuan. Basta takbo na lang hanggang sa may lupa. Nung biglang sumigaw si Ara ay akala ko na disgrasya na siya. Pagtingin ko sa tinuturo niya ay may chapel sa di kalayuan. Doon kami nagtakbuhan at sumilong muna sa ulan. Sinarado namin ang pinto. Mabuti at malaki yung pinto, tapos may pangsara na kahoy. Safe na safe kami sa loob. Isa pa, hindi naman siguro makakapasok sa tahanan ng Diyos yung mga humahabol sa amin. Kahit pa nga sabihin na chapel lang yung nasilungan namin. Noong naroon na kami sa loob ng chapel, ay nagdasal kami sa mga santo na naroon. Dinasalan namin lahat na tipong tinawag na namin lahat ng santo para lang humingi ng tulong at awa. Yun na yata yung pinakataimtim na dasal ko sa buong buhay ko. Ewan ko lang sa mga kasama ko. Panay ang tingin namin sa ilalim ng pintuan dahil baka makikita namin doon yung anino ng mga tao o maligno na humahabol sa amin. Doon ko na rin kinuwento kina Jeline na hindi nga mga tao ang mga yun. Nanginginig daw ako habang nagkukwento. Pero hindi naman ako giniginaw kahit na basang-basa ako. Yung panginginig ko talaga ay dahil sa takot. Ang lakas pa rin nga ng ulan noon at humuhuni talaga yung hangin. Parang umiikot-ikot lang. Tapos maya't maya ay kumukulog. Para talaga kaming nasa setting ng horror film. Ang kaibahan lang ay true story ang nangyayari sa amin. Nagtipon-tipon kami sa altar. Sumiksik kami sa ilalim ng malapad na podium at nagdasal muli kami na sana ay lumipas na ang bagyo sa mga buhay namin. Hindi na namin namalayan na nakatulog na pala kami. Pagkagising namin ay umaga na. Pasalamat na lang kami na narating namin ang chapel na yon bago magdilim dahil nakahanap kami ng safe na matutulugan. Kahit medyo nanakit yung mga katawan namin dahil sa pagsisiksikan at malamig pa yung simento. Tumigil na rin yung bagyo. Pumapasok yung sinag ng araw sa mga siwang ng bintanang bakal at tahimik na yung paligid. Kaya nagkalakas na kami ng loob na lumabas. Mangiyak-ngiyak na naman sina Carmi at Ara nung makita namin na normal na talaga sa labas. May mga dumaraang sasakyan sa kalsada at yung sasakyan ko ay nasa di kalayuan lang. Nasa kabilang kalsada at maayos na nakaparada. Nagtakbuhan kami papunta sa sasakyan para ma-check kung maayos pa yon. Hindi ko pala nailak yung mga pinto at mabuti na lang at hindi nakarnap ang sasakyan dahil naiwan ko yung susi sa loob. Tuyong-tuyo yung paligid. Walang bakas ng bagyo ng nagdaang araw. Pagkasakay namin ay nag-decide kami na bumalik na lang ng Maynila. At ang nakakapagtaka talaga noon ay napakadali lang naming nakarating ng Maynila. It turns out ay nasa Lucena pa rin talaga kami. Nagkasundo-sundo kami noon nila Jeline, Carmi at Ara na magpatawas dahil hindi talaga normal lang nangyari sa amin. Nabigyan din kami ng linaw dahil sa pagpapatawas na yon kung bakit namin dinanas ang mga bagay na yon. May na-offend pala kami ng mga elemento nung ipagbabato ni na Ara ang mga prutas sa gilid ng kalsada. May mga natamaan sila kaya sinundan kami ng mga yon at pinaglaruan. Yung mga tumitingin sa amin ng masama ay yun mismong mga elemento. Kaya pala ang sabi sa amin ay mga tampalasan daw kami at walang modo. Sabi pa nung magtatawas ay pasalamat na lang kami dahil hindi hinaluan ng pagkain na nagmula sa ibang mundo
ang kinain namin sa resto. Dahil kung hindi ay baka hindi na kami nakabalik. Yun namang dalagita na nagbenta sa amin ng prutas. Wala naman daw yun masamang intensyon. Sadyang tindera lang talaga. Hindi yung mga orange niya ang dahilan kung bakit kami nakadama ng pagkahilo, kundi yung pagbabato nila Ara ng orange sa labas ng sasakyan. May natamaan nga kasi ang mga ito, kaya pinasama ang pakiramdam namin at naligaw kami. Nakatulong daw na binaliktad namin ang aming mga damit dahil na kontra noon ang pagkaligaw namin at kaya nahanap namin yung chapel. Bukod doon ay naprotektahan kami ng aming taimtim na dasal. Dasal lang pala talaga ang kailangan kapag nasa alanganing sitwasyon. Sobrang traumatic nang nangyaring yun sa amin. Pati pagpunta sa Kamsur o kahit sa Quezon Province man lang, kinatatakutan at pinangingilagan namin. Natuto na kami na huwag magkalat kung saan saan. Mali naman talaga yun. Pero kami ay natutunan pa yun sa matinding pamamaraan. Kung hindi pa kami pinaglaruan ng mga elemento, ay hindi kami matututo. Sa ngayon nga ay may mga pamilya na kaming 4. Paminsan-minsan kapag nagkakakwentuhan, ay naaalala pa rin namin yung weirdong karanasan na yon. Tinuturo ko nga sa mga anak ko na clean as you go. Pati mga pamangkin ko kay Jeline ay ganoon din ang turo niya. Ang hirap kalimutan nang nangyaring yon sa amin. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi itong kwento na nangyari sa aming magkakaibigan. Halos 6 na taon na rin ang nakakalipas. Bago pa ito mag-pandemic, mga estudyante pa kami sa kolehiyo nito. Sean po ang pangalan ko. Noong mga panahon na yon, mga 2018, close na close ako sa mga kaklase ko sa college. Ewan ko ba, parang nakuha namin ang ugali ng isa't isa. Sabi nga nung ibang mga kaklase namin, baka raw magkapalit-palit kami ng mga muka kasi halos araw-araw kaming magkakasama. Bali, 4 kami. Ako, si Bornok, Jobert, at ang pinakamatanda sa amin na si Kuya Mike. Kahit bakasyon, nagagawa pa rin naming magkita-kita. Siyempre, konting kwentuhan at inuman. Update sa mga buhay-buhay. Naikwento ni Kuya Mike na binigyan daw siya ng kotse ng daddy niya. Bale, second hand lang na kotse. Pero excited na excited pa rin si Kuya Mike kasi unang beses na magkakaroon siya ng sasakyan. Siyempre kami rin excited. May magagamit na kami na service sa mga gala namin. Nung makuha nga ni Kuya Mike yung kotse, inalok niya agad kami. Biyahe raw kaming Bicol. Joyride lang. Sisilip lang sa Mayon Volcano na hindi pa raw niya nakikita kahit kailan. Tapos noon ay uuwi na. Dahil bakasyon nga at buryong na kaming lahat sa bahay, pumayag naman kami. Isang pares lang ng damit ang dinala ko, pati rin sila. Tapos konting pagkain lang at tubig. Sabi kasi ni Kuya Mike, pwede rin naman daw kaming bumili sa daan. Dahil mahilig kami sa mga kainan, tuwing may nakikita kaming karinderya na parang masarap ang pagkain, tumitigil kami at tinatry yung luto nila. Halos wala kaming kabusugan sa dami ng kinainan naming karinderya. Sabi ni Bornok, masisira daw yung diet niya sa ginagawa namin. Habang nasa isang kainan, umihi si Kuya Mike doon sa likod ng karinderya. Pagbalik niya, may kasama siyang lalaki. Sa tansya ko noon baka nasa 50 lampas yung edad niya. Yung t-shirt niya may mukha ng politiko. Marumi yung short at may maliit na bag na naglalaman daw ng gamit. Pakilala niya sa amin, siya raw si Tatay Tomas. Sabi nung lalaki, balak niya raw lakarin yung daan pauwi sa kanila kasi wala siyang pamasahe. Naawa si Kuya Mike. Inalok niya na sumabay na lang sa amin yung matanda. Total naman daw ay along the way lang yung bahay niya. Ganun talaga itong si Kuya Mike. Mabait sa kahit kaninong tao. Pinagmasdan ko yung lalaki. At ewan ko ba, sa pagkakataon pa lang na yun ay masama na yung pakiramdam ko. Kakaiba yung aura niya.
Yung mga tingin, yung mga ngiti. Tinapos muna namin yung kinakain, tapos nagyosi saglit sa may parking lot. Nakaupo na sa loob ng sasakyan si Tatay Tomas, nakatingin sa bintana. Kinalabit ako ni Jobert at sabi niya naiibahan daw siya sa aura ni Tatay Tomas. Katulad din daw ng mga obserbasyon ko ang obserbasyon niya. Sabi ko, wala naman kaming magagawa. Buti sana kung kami ang may-ari ng kotse. Inisip ko na lang kung may gagawin man sigurong masama yung matanda, kayang-kaya naman naming ipagtanggol ang mga sarili namin kasi mas bata kami at mas marami ang bilang. Yun na lang ang pinangkumbinsi ko sa sarili ko. Sa likod siya sumakay, kasama namin ni Jobert. Bale sa gitna si Jobert, tapos ako yung nasa kanan at si Tatay Tomas naman ang nasa kaliwa. Medyo naging awkward sa loob ng sasakyan kasi hindi kami gaanong makapagbanat ng mga typical na jokes na sinasabi namin kasi nandoon nga yung matanda. Nauwi na lang nga sa TV shows yung mga usapan namin. Medyo boring. Ilang beses sinubukan ni Jobert na kausapin itong si Manong pero wala ring nangyari. Para bang hindi gusto ni Manong na tinatanong siya ng kung ano-ano. Kaya natahimik na lang si Jobert. Habang tumatagal, napansin ko rin yung kakaibang amoy na nanggagaling sa direksyon ni Manong. Nasa tingin ko ako lang ata ang nakakaamoy. Para siyang nabubulok na kung ano. Hindi naman sobrang lakas ng amoy pero sapat lang para mapansin ng sensitibo kong ilong. 3 oras na kami sa biyahe mula nang isakay namin si Manong. Nung sabihin ni Bornok na maghanap na raw kami ng makakainan kasi gutom na naman yung mga bulati niya sa tiyan. Sumang-ayon ng lahat. Sabi ni Kuya Mike, sagot na raw niya ang kakainin ni Tatay Tomas. Pero tumanggi ito. Sabi niya sapat na raw na ihahatid namin siya sa bahay niya. At saka may baon din daw siya na pagkain sa dala niyang bag. Baka raw mapagalitan siya ng kanyang misis kung sakaling hindi niya yun makain. Tumigil kami sa isang kainan na halos walang tao. Nagpark kami sa harap at lumabas. Tinanong uli ni Kuya Mike si Tatay Tomas pero ayaw talaga niyang sumama. Nung maka-order na kami, nagpaalam muna ako kila Bornok. Sabi ko may naiwan ako sa kotse, babalikan ko lang. Pero ang gusto ko talagang gawin ay obserbahan si Tatay Tomas. Naglakad ako sa gilid ng parking. Nagtago ako sa puno at saka sumilip. Lumabas si Tatay Tomas, dala yung bag niya. Tapos naglakad siya malapit doon sa halamanan. Pinanood ko yung mga sumunod na nangyari. Bali, binuksan niya yung bag at nung ilabas niya yung kamay niya doon, may hawak siya na malaking kalapate na halatang hindi na buhay. Kinagat niya yun at nginuya sa bibig. Tapos ay inangat pa sa ere para patuluin yung katas papunta sa bibig niya. Tapos ay tsaka niya isa-isang sinakmal yung natitirang parte ng kalapate. Yung pakpak, dibdib at binti. Ang tanging natira lang ay yung mga paan nito na tinapon niya sa halamanan. Tsaka siya bumalik sa kotse na parang walang nangyari. Nung bumalik ako sa loob ng kainan, halos wala na akong gana. Hindi ko nga naubos yung in-order kong kanin at bulalo. Tinanong nila kung okay lang ako, pero sabi ko ay medyo nahilo lang ako sa biyahe. Gusto ko sanang sabihin sa kanila yung mga nakita ko, pero naisip ko baka pagtawanan nila ako. Baka isipin nila gumagawa lang ako ng kwento na baka pinagtitripan ko sila. Nung bumalik kami sa kotse, hindi ako makatingin kay Tatay Tomas. Medyo naaamoy ko pa rin yung kakaibang amoy niya at alam kong dahil yun doon sa kinain niya. Umandar na uli yung kotse. Mga 1 oras pa na biyahe, nagsalita na si Tatay Tomas. Sabi niya malapit na raw doon yung bahay niya. Diretso lang kami. Sinasabi ko noon sa sarili ko na sa wakas, makakahinga na rin ako ng maluwag kasi bababa na si Tatay Tomas
at wala na rin akong poproblemahin. Pakunti na ng pakunti yung mga kabahayan. Nung madaanan namin itong isang lumang sementeryo, sabi ni Tatay Tomas, doon na raw ang lugar niya. Malapit lang. Papasukin lang daw yung malubak na kalsada. Tapos mga 5 bahay lang ay matatagpuan na raw yung bahay niya. Malapit lang naman pala. Ihatid ka na namin, sabi ni Kuya Mike. Sa pagkakataong yun, gusto ko sanang suntukin si Kuya Mike at sabihin na huwag na. Pababain na lang namin doon si Tatay Tomas. Total ay malapit lang din naman. Pero syempre, hindi ko ginawa. Nakita ko yung paglitaw ng ngiti sa bibig ni Tatay Tomas. Pinasok ni Kuya Mike yung sasakyan sa malubak na daan. Sobrang kipot ng daan. Kung may makasalubong siguro kami ay kailangang umatras ng isa para may madaanan. Nakita namin yung unang bahay. Tapos ilang minuto, yung ikalawa. Sumunod ay yung ikatlo. Hindi sinabi ni Tatay Tomas na ganoon pala kalayo ang pagitan ng bawat bahay. Puro palayan ang nakikita namin. Walang hanggang palayan at ilang mga puno ng niyog at mangga. Walang mga poste ng ilaw o kahit nga taong naglalakad. Malayo pa po ba, Tay? Tanong ni Kuya Mike, na alam kong nag-aalala na rin nung mga sandaling yon. Kasi madilim na yung langit. Palubog na yung araw. Malapit na. 2 bahay na lang, sabi nung matanda. Dumaan kami sa ika-4 na bahay. Tsaka naging mas matindi yung daan. Dumami yung mga naglalakihang bato. Yung mga lubak mas lumalim. Pati yung mga palay sa gilid namin sa tingin ko mas tumangkad. Ang tanging ilaw lang sa daan yung headlights ng sasakyan. Hindi ko na kinaya. Nagsalita na ako. Umikot na tayo, Kuya Mike. Delikado na to. Hindi na natin alam yung lugar na to, sabi ko. Wag, malapit na tayo. 1 bahay na lang, sabi ni Tatay Tomas. Tinigil ni Kuya Mike ang kotse at sa wakas ay nakinig din sa akin. Inikot niya ito kahit sobrang kipot nung daan. Nahirapan siya pero nung magawa niyang iikot ay tumigil uli siya. Tay Tomas, hanggang dito na lang po namin kayo mahahatid. Pasensya na po, sabi ni Kuya Mike. Hindi nagsalita si Tatay Tomas. Lumabas lang siya at tumayo sa gilid ng daan. Nakatingin siya sa amin. Seryoso yung muka. Hindi ko masyadong maaninag kung galit ba siya. Pero wala na akong pakialam sa mga oras na yon. Basta ang gusto ko lang ay makaalis na kami. Pinaandar na ni Kuya Mike yung kotse. Doon na namin narinig yung malakas na sipol na gawa mismo ni Tatay Tomas. Sobrang lakas ng sipol na lahat kaming nasa sasakyan ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon ni Tatay Tomas. Naiilawan pa rin siya ng backlight ng kotse. Nakangiti siya sa amin. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Alam ko, iisa ang gusto naming itanong. Anong ibig sabihin nung sipol? Diretso lang kami ng andar hanggang sa hindi na namin makita si Tatay Tomas. Pinilisan ni Kuya Mike yung andar ng kotse. Siguro ramdam niya rin na may hindi tama. Ako yung unang nakarinig ng mga yapak galing sa kaliwa. Tinanong ko sila kung naririnig ba nila yung yapak na alam kong hindi gawa ng tao. Sabi nila oo. Tumalbog-talbog na kami sa mga bato na nasa daan. Wala na ring pakialam si Kuya Mike. Gumalaw yung palay sa gilid namin at paglingon ko, nakita ko agad yung 2 kulay pulang mata. Biglang lumabas mula doon sa palayan yung dambuhalang halimaw na diretso ang takbo papunta sa kotseng sinasakyan namin. Baboy damo. Sobrang laking baboy. Yun ang tumambad sa amin. Halos kasing laki ng tao. Kulay brown yung balat nito at pula ang mata. May sungay sa bibig na sobrang laki. Tumalon ito at tumama sa gilid ng sasakyan. Nawalan ng kontrol si Kuya Mike.
Inararo namin yung mga palay na nasa gilid. At nung pabalik na kami sa daan, ay naramdaman uli namin yung malakas na impact sa katawan ng sasakyan. May isa pang demonyong baboy damo doon sa kabilang bahagi ng kalsada. Bali, dalawa na sila. Huminto na yung sasakyan. Tsaka ulit namin naramdaman yung malakas na pagsugod ng baboy damo sa katawan ng sasakyan. Tumagos yung isang sungay na muntik nang tumama sa binti ko. Napasigaw ako dahil sa takot at tumalon sa unahan ng sasakyan. Naamoy namin yung tumatagas na gasolina. Sinara ni Kuya Mike yung makina. Tinitignan niya kaming tatlo at saka siya nagsabi na tumakbo na tayo, hindi na tama to. Yun ang sinabi niya. Sabay bukas ng pinto. Athletic kami. Madalas kaming maglaro ng basketball at soccer sa university kung saan kami nag-aaral. Buti na lang talaga. Kaya nga kampante rin kami sa kakayahan naming tumakbo palayo. Sabay-sabay kaming lumabas at doon na nga tuluyang tumaob yung sasakyan. Umungol ng malakas yung dalawang baboy damo. Tsaka nila kami sinundan na habang tumatakbo. Noon lang ako tumakbo ng ganoon kabilis. Para kaming nagkakarera ng pabilisan sa daan habang hinahabol ng dalawang malalaking hayop. Lumingon ako pabalik at nakita ko na nakabuntot pa rin sa amin yung mga baboy. Sa pagkakataong yun, pinagdarasal ko na lang na unang mapagod yung mga baboy kaysa sa amin. Alam ko yung mangyayari kapag una kaming napagod. Maaabutan nila kami. At saka isa-isang sasakmalin ng dambuhala nilang bibig at maging laman tiyan. Ayokong mangyari yun. Sumenyas ako sa kanila at saka kami sabay-sabay na dumiretso sa gitna ng palayan. Ramdam ko si Jobert na tumatakbo sa gilid ko. Pero nahiwalay na kami nila Kuya Mike at Bornok. Sa oras kasi na yun, sarili na lang ang iniisip namin. Wala na kaming pakialam sa iba. Hinatak ko si Jobert at dumiretso kami doon sa malaking puno ng mangga at nagtago sa likod nito. Hinahabol ko na yung hininga ko kasi pagod na ako sa kakatakbo. Kahit si Jobert ay halos sumabog na ang dibdib, kakahabol ng hininga. Narinig namin yung nagsisitumbang mga palay. Narealize ko na nasundan pa rin kami ng mga baboy. Pagsilip ko, tumatakbo na palapit yung halimaw. Hinatak ko si Jobert kahit hindi pa siya nakaka-recover. Sumalpok yung ulo ng dambuhalang baboy sa katawan ng mangga at umangat yung ugat nito mula sa lupa. Muntik nang mabuwal yung mangga. Umatras yung hayop. Umiling-iling at nung marinig niya siguro yung mga yapak namin, sinundan uli kami nito. Pakiramdam ko talaga ay yun na ang katapusan namin. Mapapagod kami at maaabutan ng mga hayop. Tumakbo pa rin ako ng tumakbo, umaasang may himalang mangyayari. At nangyari nga, nakita namin ang isang lalaki na lumitaw galing doon sa may palayan. Tumatakbo din siya, pero imbis na palayo ay palapit siya doon sa baboy damo. Nagulat kami. Nilingon ko kung anong gagawin ng lalaki. Tumigil siya sa pagtakbo. May kinuha sa loob ng t-shirt. Kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Itinaas niya ito at pinakita sa halimaw na sumusunod sa amin. Kitang-kita ko yung pagkislap ng kwintas sa gabi. Natigilan yung baboy damo. Tumayo ito doon ng mga ilang segundo. Tapos ay naglakad na pabalik sa kung saan siya nanggaling. Kahit kami ay hindi makapaniwala sa ginawa ng lalaki na nagligtas sa amin. Ano kaya yun? Tanong ni Jobert. Parang anting-anting. Sagot ko sa kanya. Nilapitan namin yung lalaki. Binalik niya yung kwintas sa suot na damit at nagpakilala. Siya raw si Sunny, residente ng lugar na yon. Sumunod lang daw kami sa kanya kung gusto naming mailigtas. Malayo yung bahay niya. Halos kalahating oras din kaming naglakad. Habang binabagtas namin yung maputik na palayan, ay siniguro ni Sunny na ligtas yung dalawa pa naming kasama, si Kuya Mike
at Bornok. Kubo yung bahay nila pero malaki. May kusina at sala at 2 kwarto. Pumasok kami at binigyan kami ng babaeng nandoon ng tig-1 baso ng kape. Nandoon na rin sina Bornok at Kuya Mike. Sinalubong nila kami at niyakap. Mag-asawa pala si Sunny at Amanda. Matagal na raw silang naninirahan sa lugar na yon. May malawak kasi silang palayan sa lugar, kaya hindi rin nila maiwan-iwan yung lugar. Sanay na daw sila. Yung matandang isinakay daw namin ay si Tatay Tomas, pero ang tawag daw ng mga tao sa kanya ay ang Maninipol. Mag-isa lang daw na nakatira sa dulo ng bayan na yon, si Tatay Tomas. Ayon sa mga kwento, si Tatay Tomas daw mismo ang pumatay sa sarili niyang mga magulang. At matapos niyang patayin ang mga magulang ay pinakain niya ito sa 2 baboy damong alaga niya. Simula raw noon ay mga hilaw na karne na lang ang pinapakain niya sa alagang hayop. At paminsan-minsan nang bibiktima siya ng mga tao para may maipakain dito. Kaya rin daw lumaki ng ganoon yung mga baboy damo na yon, dahil hindi normal ang mga ito. Malamang ay may sa demonyo o ginamitan ng itim na mahika ni Tatay Tomas. Nung lumaon ay marami sa mga residente ng lugar ang nagsialisan na dahil natakot sa ginagawa ni Tatay Tomas. Siyempre takot din sila dahil baka sila na ang isunod na ipakain sa mga alaga nito. Lahat ng palayan ng mga nagsisialisang residente ay inangkin ni Tatay Tomas. Tinanong ko sila kung hindi ba sila natatakot. Si Amanda ang sumagot. Sabi niya may kilala raw siyang albularyo at nagpagawa sila ng mga orasyon at anting-anting para maging pangontra sa mga baboy damo. Lahat daw ng pag-aari nila ay may mga pangontra. Sa palayan, naglibing sila ng 4 na orasyon sa 4 na direksyon para walang masamang elemento na makapasok. Sa bahay, sinabit din daw nila yung mga pangontra at ang mga anting-anting suot nila. Sabi ni Sunny, wala na raw kaming magagawa sa kotse na naiwan namin. Imposible na raw na mabalikan pa namin yon. Tumangu-tangu lang si Kuya Mike at sabi niya okay lang daw. Ang importante ay buhay kami at ligtas. Pinakain nila kami. Sinabaw ang gulay at itlog. Doon na rin kami natulog. Delikado na raw kasi kung gabi pa kami babiyahe pa uwi. Kinabukasan, hinatid kami ni Sunny papunta sa pinakamalapit na terminal. Sakay ng tricycle niya. Nagpasalamat kaming 4 sa kanya. Pinabaunan pa kami ng pagkain ni Amanda. Buti na lang talaga at nung tumakbo kami palabas ng kotse ay suot na ni Bornok at Jobert yung mga bag nila. At least may magagamit kaming pera na pamasahe. Habang nasa biyahe, kinukwento sa akin ni Kuya Mike na sa susunod daw hindi na siya magiging mabait sa mga taong hindi niya kilala. Nakakatroma raw kasi. Ginawan mo na ng kabutihan, bala ka pang ipakain sa mga alaga niya. Nakauwi naman kami ng ligtas. Salamat sa Diyos. Pinahila na lang yung sasakyan ni Kuya Mike kasi hindi na talaga umandar. Takang-taka nga yung nagtow kasi para daw kaming nasangkot sa aksidente dahil wasak na wasak yung sasakyan. Si Kuya Mike bago kami gumraduate ay nakabili uli ng bagong sasakyan. Pero kahit kailanman ay hindi na siya nagsakay ng hindi niya kilala. Justin po ang pangalan ko, pero babae po ako. Kung tawagin naman ako ng family ko ay Jazz. May kakaibang karanasan ang buong pamilya namin nung papunta kami sa probinsya at yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Dati po kasi nung 15 pa lang ako ay sa Maynila talaga kami nakatira sa bahay ng kapatid ng papa ko. Kaso nagkaroon po ng problema nung mahila ng bangko ang bahay at lupa ng tita ko. Kaya sinabihan si papa na lumipat na lang kami sa probinsya para doon na lang kami tumira sa bahay bakasyunan niya. Nasa ibang bansa kasi si tita at si papa lang ang natitira niyang pamilya. Nagkataon naman na ang papa ko ay PWD
Sa paapo ang kapansanan niya. Meron naman siyang naging trabaho. Kaso minalas na kung kailan nahilan ng bangko yung bahay. Ay tsaka nagsara yung pabrikang pinapasukan ni Papa. Nahirapan na siya maghanap ng ibang trabaho. Dahil bukod sa kapansanan niya ay matanda na rin siya. Nasa 60 na siya nun. Kaya tinanggap na lang nila ni Mama yung alok ni Tita na doon muna tumira sa rest house niya. Doon na lang din daw kami maghanap ng kabuhayan. Wala naman kami masyadong gamit kaya nagkasya na sa van ang lahat ng bagahe namin. Yung van ay hiniram lang ni Papa sa kumpare niya na ang tawag namin ay Tito Ernest. Magkahalong lungkot, tuwa at takot ang naramdaman ko nun habang kinakarga namin sa van yung mga bagahe namin. Lungkot dahil syempre matagal din kaming tumira sa bahay na yon. Tapos yun na yung huling araw na makikita namin yon. Tuwa kasi kahit ganoon ang nangyari sa amin, meron pa rin naman kaming malilipatan na dapat naming ipagpasalamat sa Diyos. At takot dahil hindi ko alam kung anong klaseng bahay ang naghihintay sa amin sa malayong probinsya na titirhan namin. Hindi ko alam kung magiging masaya ba kami ron o maiinip pa. Ang sabi kasi ni Papa, liblib daw yung kinatitirikan ng bahay. Ilang beses na raw siyang nakapunta doon kapag inuutusan ng tita ko. Mas matanda nga pala yung tita ko kay Papa. Naglalaro rin sa isip ko yung mga kwentong katatakutan. Kapag daw kasi liblib ang lugar, ay pihadong may aswang o kaya engkanto. At kung ano-ano pang masasamang nilalang. Sa aming tatlong magkakapatid, ako talaga yung pinakaduwag. Daig ko pa yung bunso naming si Jelay. 7 years old pa lang yun. Pero ang matapang talaga ay yung kuya ko na 20 anyos naman. Si Kuya Felix. Habang nakasakay na kami sa van na si Tito Ernest ang nagmamaneho, ay alumpihit ako. Ewan ko ba kung bakit hindi ako panatag sa biyahe naming yon. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Ayokong mag-isip ng negatibo pero hindi ko maintindihan kung bakit puro negatibo talaga ang pumapasok sa isip ko nun. Habang palayo na kami ng palayo sa Maynila, ay palakas naman ng palakas ang kaba ko sa dibdib sa pagtingin ko pa lang sa hanay ng mga punong nadaraanan namin. Kung pwede nga lang sana ay wag na kaming sa probinsya tumira, na sana mangupahan na lang kami sa ibang bahay. Kaso magiging napakahirap daw para sa amin, sabi ni Papa. Kaya wala talaga kaming mapagpipilian kundi ang magtiyaga sa kung saan lang muna kami pwedeng tumira. Bahala na raw kung pansamantala lang o pangmatagalan na. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nung gulatin ako ni Kuya Felix. Nagtagumpay naman siya kasi nagulat talaga ako, kaya nahampas ko siya. Masyado raw akong tahimik. Tinanong niya ako kung ano bang iniisip ko. Hindi ko na lang sinabi kasi baka pagtawanan niya pa ako kung sasabihin kong natatakot ako sa probinsya. Mahilig kasi mang-Alaska yon. Hindi ko alam kung gaano na kalayo ang tinakbo ng van namin. Pero nakaramdam na talaga ako ng pagkainip nun. Nangangawit na rin kasi yung puwet ko sa pagkakaupo. Kaya paiba-iba na ako ng posisyon. Masikip pa sa van dahil sa mga gamit namin. Kaya hindi rin komportable. Tinanong ko si Mama kung malayo pa ba. Sabi niya isang beses pa lang siyang nakarating doon. Kaya hindi niya masiguro. Pinasa niya yung tanong kay Papa. Ang sabi naman ni Papa, mga 6 na oras pa raw o 7. Napabuntong hininga na lang ako. Sinandal ko na lang uli yung likod ko sa upuan at pumikit. Baka kung makakatulog ako, paggising ko ay nakarating na kami. Pero siguro kakaisip ko na rin ang nakakatakot. Kaya tuloy, nung mapaidlip ako sa sasakyan, ay nakakatakot din ang napanaginipan ko. Hinahabol daw kami ng mga multo na nag-aahunan mula sa isang bangin na nadaanan namin. Para silang mga zombie. Pero ang nasa isip ko noon ay hindi sila mga zombie, kundi mga multo nga. Yung iba nakasuot pa ng mga pinamburo nila at mga nakalutang sila sa ere matapos nilang mag-ahunan mula sa bangin. Napasigaw ako sa takot. Nung magmulat ako ng mata ay napatingin sa akin ang lahat. Pati si Tito Ernest huminto sa pagdadrive at inalam kung anong nangyari sa akin. Sabi ko ang sama kasi ng panaginip ko.
Tulad ng inaasahan ay pinagtawanan pa ako ni kuya. Sabi naman ni mama, magdasal lang daw ako. Tapos nagpatuloy na kami sa pag-andar. Maya-maya ay bigla ulit kaming huminto. Narinig ko yung sinabi ng kumpare ni Papa. Nasiraan daw kami. Yung takot ko tuloy nadagdagan. Lalo at palubog na yung araw. Tapos nasa ilang na lugar pa kami. Wala akong ibang nakita kundi yung mga puno. Bukid sa di kalayuan at mula sa bintana ng van ay may natanaw din akong bangin. Naalala ko tuloy yung panaginip ko. Naisip ko na baka magkatotoo ang panaginip ko. Napa-sign of the cross tuloy ako. Bumaba na ng van sina Papa at Tito Ernest para tignan kung anong sira ng sasakyan. Si Mama bumaba rin kasi nangangawit na raw siya sa pag-upo. Pati si Jelay. Ang kuya ko inaaya na rin akong bumaba. Mag-unat daw muna kami. Hindi naman kasi kami nag-stop over sa kahit saan. Kaya siguro nasira yung van. Hindi kinaya yung dire-diretsyong biyahe. Napilitan na rin akong bumaba. Ang totoo, nananakit na yung tiyan ko nun. Parang gusto kong magbawas. Pero saan naman kaya ako magbabawas sa ganoong klaseng lugar? Luminga ako sa paligid. Sabi ko sa sarili ko baka naman kaya ko pang tiisin. Sumandal ako sa sasakyan at nirelax yung sarili ko. Kaso parang nananadya yung tiyan ko. Kumukulo pa. Namutil tuloy yung pawis ko. Biniro pa ako ni Kuya Felix na umaalingasaw na raw. Huwag ko nang pigilan kaya inirapan ko siya. Tinanong ko si Mama kung may dala ba siyang tissue. Mabuti naman at meron, kaya nagpasama ako sa kanya. Sabi ko hanap kami ng pwede kong pagbawasan. Sinamahan naman ako ni Mama. Nagpaalam kami kina Papa. Humabol sa amin si Jelay kasi naiihi raw. Medyo masukal yung pinasok namin, parang gubat. Naghanap kami ng pwesto, baka kasi may mga taong dumadaan doon. Si Jelay hindi na nakatiis. Biglang umupo sa tabi ng puno at doon na umihi. Hindi na pinigilan ni Mama. Tinakpan na lang namin at nagpalinga-linga kami kung may tao. Sabi pa ni Mama magtabi-tabi raw at baka may maihi ang duwende. Matapos umihi, sabi ni Jelay, babalik na raw siya kina Papa. Pipigilan sana ni Mama pero bigla na lang tumakbo. Hinayaan na ni Mama. Hindi naman daw siguro maliligaw yung kapatid ko dahil hindi naman kami lumayo. Nasa buka na lang kami ng gubat. At paglabas naman doon ay tanaw na yung sasakyan. Makikita agad ni Jelay yun. Sa wakas ay nakakita rin ako ng maayos-ayos na pwesto. Pinagbantay ko lang si Mama. Habang naglalabas ako ng sama ng loob ay narinig kong parang may nagsasalita. May kinakausap yata si Mama. Kinabahan tuloy ako kasi baka makita ako roon o kaya ay maamoy ang ginagawa ko. Nagmadali na ako. Hindi ako maganda tuto sa paggamit ng tissue dahil sa pagmamadali. Nung matapos ako ay dali-dali akong tumayo. Pagtingin ko kay Mama ay nakatayo pa rin siya doon at tahimik lang na nagbabantay sa akin. Tinanong ko siya kung sino yung kinausap niya. Sabi ni Mama sino raw ang kakausapin niya. Wala namang ibang tao ron. Mabuting araw at walang dumaan. Walang nakakita sa akin. Pero sabi ko, dinig na dinig ko na may nagsalita. Kaya akala ko ay may kumausap sa kanya. Kaya nga ako nagmadali. Natigilan si Mama at napalinga. Inaya na agad niya ako na umalis doon. Puro puno yung paligid kaya hindi raw imposible na may kababalaghan doon sa gubat. Baka raw engkanto ang narinig ko. Kinilabutan ako sa sinabi ni Mama. Kaya ang lalaki talaga ng hakbang ko. Pareho kaming nagmabilis ng lakad pabalik sa sasakyan. Pagbalik namin doon ay tumingin si Kuya sa likuran namin. Napakunot siya ng noo at tinanong kung nasaan si Jelay. Bakit hindi namin kasama? Ako naman ang napakunot ang noo. Kanina pa ako bumalik pagkatapos umihi. Nagsabi kay Mama na babalik na siya ng sasakyan. Narinig ni Papa yung usapan namin. Kaya ang sabi ay hindi pa raw bumabalik ang kapatid ko. Namutla si Mama sa nerbiyos kaya tumakbo siya pabalik sa gubat.
sinundan siya ni Kuya Felix. Sasabihan ko pa naman sana si Kuya na huwag magbiro at huwag itago si Jelay. Pero nakita ko yung pag-aalala sa mukha niya at sinundan pa niya si Mama. Kaya sigurado ako na hindi siya nagbibiro. Ako naman hinanap ko si Jelay. Baka nasa loob ng sasakyan o baka si Jelay mismo ang nagtatago sa amin para gulatin kami. Tinawag ko siya ng tinawag. Sumilip pa ako sa ilalim ng van. Pero wala siya roon. Maging sina Papa at Tito Ernest ay tinigil ang pagkalikot sa sasakyan para hanapin ang kapatid ko. Naalala ko yung masamang kutob ko nung paalis pa lang kami. Baka yun na may mangyayari palang hindi maganda. Nagdasal ako at sabi ko wag naman sana. Naglakad ako at tumingin-tingin sa paligid habang patuloy kong sinisigaw ang pangalan ng kapatid ko hanggang sa mapagawi ako sa bangin. Lumakas yung tibok ng puso ko sa pagtingin ko pa lang sa bangin. Parang may kakaiba talaga roon. Nagdadalawang isip akong sumilip pero parang may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na sumilip doon. Sobrang bagal ng paghakbang ng mga paa ko kasi nga nagdadalawang isip ako. Nung masilip ko na yung ibaba, nanlaki yung mga mata ko kasi nakita ko roon si Jelay. Parang naglalaro pa. Palundag-lundag na akala mo kumakandirit. Sumigaw ako. Tinawag ko sina Papa. Patakbo naman silang lumapit sa kinaroroonan ko. Tinuro ko sa kanila si Jelay. Iisa lang ang reaksyon namin. Nabigla rin sila. Sina Mama at Kuya humahangos din palapit sa amin. Iyak ng iyak si Mama. Paano raw napunta roon ang kapatid ko? Ang lalim ng bangin. Kung nahulog siya roon, malamang hindi na namin siya makikitang buhay. Pero ayun at naglalaro pa. Sinigawan siya nila Papa. Tumingin naman siya sa amin. Pagtingala niya ay kinawayan niya pa kami. Sabi ni Papa huwag siyang aalis sa kinatatayuan niya at kukunin siya roon. Tumango naman siya habang sina Papa at Tito Ernest ay naghahanap ng daan para makababa sa bangin. Inabot din ng ilang minuto bago sila nakakita ng daan. Si Kuya ang nakahanap at siya na rin ang bumaba para kunin si Jelay. Hindi naging madali ang pag-ahon niya kay Jelay kasi wala namang hagdan. Matarik at makikitid na bato lang ang nakakapitan ni Kuya habang nakapasan sa kanya si Jelay. Nakaantabay naman sina Papa at Tito Ernest. Nung maabot na nila si Kuya ay tinulungan nilang makasampa. Mahirap na lang pong idetalye masyado ang pangyayaring yon. Basta buwis buhay si Kuya sa pagsagip kay Jelay. At syempre buwis buhay din si Jelay habang nakapasan siya kay Kuya. Nung makaahon na sila sa nakakatakot na bangin ay niyakap agad ni Mama si Jelay. Tinanong niya kung papanong napunta ron. Sabi ng kapatid ko hindi naman siya nahulog. Ibig sabihin may patag na daan papunta ron. Nung pabalik na raw siya kina Papa sa sasakyan, may narinig daw siyang boses ng mga bata na nagtatawanan. Kaya sinundan daw niya yung boses. Tapos nakita niya na maraming nga raw bata doon. Naglalaro sila. May nakakita raw sa kanya at inaya siya na makipaglaro sa kanya. Naisip daw niya na nagbabawas pa naman daw ako, kaya nakipaglaro muna siya ron. Malapit lang naman daw. Tapos narinig na nga niya na tinatawag ko siya. At pagtingala niya ay nakita na niya ako. Pagtingin niya sa mga kalaro niya ay wala na sila. Hindi raw niya alam kung saan nagpunta ang mga yon. Ba't bigla na lang silang nawala? Nagkatinginan kami nila Mama. Sabi ni Tito Ernest, tiyak na naengkanto ang kapatid ko. Dapat daw ay hindi namin hinayaan na bumalik sa sasakyan ng mag-isa kahit pa malapit lang. Tulad daw noon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga engkanto na kunin ang atensyon ni Jelay. Mabuti na nga lang daw, mga bata pa yung mga engkantong yun at doon lang nakipaglaro. Hindi sinama sa daigdig nila. Kung nagkataon, tuluyang mawawala sa amin si Jelay. May punto naman si Tito Ernest. Kaya si Mama iyak ng iyak. Pati nga ako naiyak na rin.
Sabi ni kuya, yun pala ang ibig sabihin nung napanaginipan kong bangin. Kinilabutan tuloy ako. Pinagsabihan ni Papa si Jelay na wag nang uulitin na humiwalay kay Mama. Lalo at ang lilipatan naming lugar ay mapuno rin. Baka sa susunod ay hindi na siya makabalik sa amin. Bumalik na kami sa sasakyan. Hinawakan ko agad ang kamay ni Jelay. Pinagitnaan namin siya ni kuya. Sinandal ko yung ulo ni Jelay sa balikat ko para maging komportable siya. Wala siyang imik. Siguro ay dahil napagalitan siya ni Papa. Gising naman siya pero nakatulala lang. Nasa sasakyan na kami pero hindi pa rin nila napapaandar. Sabi ni Tito Ernest, sandali na lang at matatapos na niyang gawin. Sinabihan din kami ni Mama na wala nang lalabas ng sasakyan dahil delikado pala ang lugar na yon. Hindi naman nagtagal at nakaalis na rin kami. Pero maya-maya lang ay huminto ulit yung sasakyan. Akala ko ay nasiraan uli. Sabi ni Tito Ernest, mukhang napaglalaruan kami kasi yung dinadaanan daw namin ay nadaanan na namin kanina. Parang paikot-ikot lang daw kami. Kinabahan na naman ako na hindi ko mawari. Yung kuya kong mapagbiro ay halata na rin sa muka na hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari sa biyahe namin. Si Mama naman nilabas yung rosaryo at sabi ay magdasal daw kami. Pumikit nga kami ni kuya at nagdasal. Nakita kong nakadilat pa rin si Jelay kaya siniko ko. Sabi ko pumikit din siya. Sinunod naman niya ako. Umandar na uli kami pero mabagal lang. Nakita kong palinga-linga si Tito Ernest. Siguro ay tinitignan niyang mabuti yung mga dinadaanan namin. Ilang saglit pa ay huminto uli kami. Sabi niya walang lalabas ng van. Siya lang. Maghahanap daw siya ng mapagtatanungan. Sinunod namin siya. Sobrang kabado na ako nun. Hindi ko alam kung anong oras na ng gabi yon. Kaya natatakot talaga ako. Nakita kong naglakad si Tito Ernest patungo sa bandang unahan ng van. Tapos sa likod. Maya-maya ay naiiling siyang bumalik ng van. Wala raw siyang makitang tao. Maski kabahayan. May nakita siyang sasakyan pero nakaparada lang pala. Pinaandar uli niya yung van. Bahala na raw. Mga 2 minuto na uling tumatakbo yung van nung isang matandang lalaki ang nakita namin sa daraanan. Pinapara kami. Sabi ni Mama, huwag daw hintuan dahil baka raw masamang tao yung matanda. Baka patibong lang. Sabi ni Papa baka raw pwedeng mapagtanungan namin siya. Mukhang tagaroon lang yung matanda dahil nakapambahay lang. Naguluhan tuloy si Tito Ernest kung ihinto ba niya yung van o hindi. Hati kasi yung desisyon nila Mama at Papa. Nagtatalo sila. Pero makulit yung matandang lalaki. Hindi siya tumigil sa pagpara ng sasakyan. Kaya hininto na rin ni Tito Ernest. Nung nakahinto na kami, ay nagmamadaling lumapit sa driver yung matanda. Si Mama mahigpit ang hawak niya sa pabango niyang display. Sa oras daw na kumilos ng hindi maganda yung matanda, ay wiwisikan niya agad sa mata. Narinig kong tinanong ng matanda kung naliligaw daw ba kami. Kasi nakita raw niya na kanina pa pabalik-balik yung sasakyan namin. Tinuro niya yung bahay niya sa di kalayuan, pati yung mataas nilang balkonahe kung saan siya nakapwesto habang tinitignan daw niya yung van na paikot-ikot lang sa lugar. Kaya siya bumaba. Nagsabi naman ng totoo si Tito Ernest. Tumingin sa loob ng van yung matanda at napakunot-noo siya nung mapatingin kay Jelay. Bigla siyang nagpanik at napamura. Sabi niya, pababain daw namin ang bata. Nagulat kami sa sinabi niya. Bakit naman namin pabababain ang kapatid ko? Basta raw ibaba namin. Kaya raw kami naliligaw at hindi makaalis sa lugar. Dahil may sakay kaming engkanto. Sabay-sabay kaming napatingin kay Jelay na masama ang tingin sa matanda. Sinigawan ng matanda si Jelay at sabi, "Pag hindi mo tinantana ng pamilyang yan, sasamain ka sa akin."
Gulat na gulat kami sa sinabi ng matanda. Hindi namin alam kung anong gagawin. Lumigid yung matanda sa pwesto ni Jelay at pilit pa ring pinabababa yung kapatid ko. Niyakap ko si Jelay. Sabi ko hindi siya engkanto. Pero napakalas din agad ako ng yakap sa kapatid ko nung maramdaman ko yung kakaibang tekstura ng balat niya. Maligasgas na parang kahoy. Parang yung katawan ng puno pag hinawakan mo. Napasigaw ako ng ubod ng lakas. Nagkagulo kami sa loob ng van. Talagang tinulak ko si Jelay palayo sa akin. Nagbabaan kaming lahat ng sasakyan habang yung batang engkanto ay mabilis na tumakas. Tinangka siyang habulin ng matanda pero hindi na niya naabutan. Tapos narinig na lang namin na may isa pang Jelay na umiiyak habang tumatakbo palapit sa amin. Akala namin ay yung engkanto pa rin kaya nagkagulo uli kami. Pero pinatahimik kami nung matanda at sabi siya ang kapatid ko. Tunay siyang bata. Sinalubong siya ni mama at kinarga. Nung malapitan ko ay hinawak-hawakan ko agad yung balat kung tunay na ba talagang yun ang kapatid ko. Sabi nung matanda, isa siyang albularyo. Kaya unang tingin pa lang daw niya sa batang nasa loob ng sasakyan ay alam niya agad kung tao o hindi. Hindi naman daw kami sasaktan. Pero ayun na nga, paglalaruan kami tulad ng ginawa sa amin. Tinanong ni mama si Jelay kung anong nangyari. Paano namin siya naiwan gayong hinawakan ko yung kamay niya bago kami sumampa ng sasakyan. Kwento ni Jelay, nung pasakay na raw kami ng van ay may bumagsak na manika sa likuran niya. Nilapitan niya at dinampot. Pero paglingon niya sa amin ay umaandar na raw yung van. Nagsisigaw daw siya habang hinahabol kami. Pero hindi namin siya marinig at nakita niya yung sarili niya sa bandang hulihan ng sasakyan. Nakatingin din sa kanya. Takot na takot daw siya dahil iba ang Jelay na naisama namin. Akala nga raw niya ay hindi na namin siya babalikan. Naupo na lang daw siya sa isang sulok at umiyak ng umiyak. Takot na takot daw siya dahil madilim yung paligid at wala siyang kasama. Nawala lang yung takot niya nung makita ulit niya yung sasakyan namin. Tapos nagbabaan nga kami kaya tumakbo siya palapit sa amin. Habang kinukwento yon ng kapatid ko ay paputol-putol ang pagsasalita niya kasi umiiyak pa rin siya at nanginginig sa takot. Sabi ng matandang albularyo, hindi lang daw kami ang unang pamilya na napaglaruan ng mga engkanto sa lugar na yon. Doon na siya tumanda sa lugar kaya marami na siyang nasaksihan na kababalaghan ng tulad sa amin. Awa ng Diyos ay nakaalis naman kami doon ng ligtas matapos mapaglaruan. Nabanggit nila papa sa matanda yung tungkol sa bangin kanina nung nawala siya. Sabi ng matanda, nung araw daw ay may nahulog na bus doon. Marami ang namatay sa aksidenteng yon. Pero wala pa naman daw siyang nabalitaan na nagmulto ang mga kaluluwa ng mga namatay. Meron siyang third eye at alam niya na may mga kaluluwa pang nananatili sa lugar hanggang sa ngayon. Hindi naman daw nagpapakita yon sa mga ordinaryong tao. Pero ang sigurado niya ay mga engkanto ang nanggagambala roon. Posible rin daw na may kinalaman ang mga engkanto sa pagkahulog ng bus. Malinaw daw na kaya hindi kami makaalis-alis kanina sa lugar na yon ay dahil nga may sakay kaming engkanto na nagpanggap na si Jelay. Ang kamay palang hinawakan ko pasakay ng van ay hindi na kamay ng kapatid ko kundi kamay na ng engkanto. Pero mabuti na lang din at hindi kami nakaalis agad doon dahil kung hindi baka tuluyan naming naiwan ang totoong kapatid ko. Hindi naman daw talaga kami makakaalis, sabi nung albularyong matanda, dahil hindi sasama sa amin ang engkanto sa ibang lugar. Maaari pang kami ang isama sa lugar ng mga yon. At buti na lang nga at hindi ganoon ang nangyari. Ang intensyon lang talaga ay paglaruan kami. Nabanggit nga rin ni Tito Ernest na kaninang naghahanap siya ng tao at kabahayan ay wala talaga siyang makita. Pero may bahay naman pala roon.
Matapos ang mahiwagang pangyayari na yon na naranasan namin, ay nakapagpatuloy na kami sa biyahe at naging maayos na ang lahat hanggang sa makarating na kami sa bago naming tirahan.